Good morning. Kahatid ko lang sa mga bata. Diretso ako dito sa Dollarama. Nagpunta ako dito sa Dollarama sa may Mahogany. Malapit to sa sa work ni Mami. Nagpapabili ako sa kanya kasi ng grass seeds kasi last summer hinukay-hukay ni Ninang para mabunot lahat ng dandelion. So ang ganda nung front yard tsaka nung backyard namin wala nang dandelion. Kaya nga lang dahil ukit-ukit yung lupa, sabi ko parang mas maganda lagyan ko kaya ng sabugan ko ng grass seeds para ma-cover yung mga kalbo, no? Sabi ni Mami nakakita raw siya sa Dollarama. Panigurado, pinakamura na yun dito. Kaya dito na lang ako bibili. Tsaka hindi naman sobrang dami ang kailangan natin. Kumbaga parang lalagyan ko lang yung mga kukonti talaga masyado yung damo. Yun lang yung lalagyan ko. So pagkatid ko sa bata, sabi ko parang sinisipag ako. Tsaka kanina kasi nung umuwi ako galing trabaho, dumaan ako sa McDo kaya may karga pa ako ng kape. Ang tapang pa naman ng kape sa McDo. Kaya sabi ko parang sinisipag akong gumawa. Ang weather ngayon guys, tingnan nyo. Ang hirap nga makakita dito sa side mirror ko, tingnan nyo. Yan kinamay ko na kasi yung basahan ko nasa labahan. Kinamay ko na yung salamin kasi pinahid kong ganun dahil kanina sobrang foggy kasi ngayong umaga eh. So yan, parang moist siya na smoky ba? Ayun parang yun tamo halos walang makita sa side mirror. So ang ginawa ko, pinahid ko lang ng kamay. Ang weather namin ngayon guys, maulan, parang busy weather. Parang nga kami nasa Tagaytay eh. Ayan yun, parang kami nasa Tagaytay. Ayan Ayan yung weather. Maulan, walang araw, umaambon-ambon. So ang lupa pasa. Sabi ko parang ideal to na sabog ako ng grass seeds. Tinanong ko kay ChatGPT kung pag nag-snow ba, kasi parang next week meron pang forecast ng snow. Tinanong ko kung mamamatay ba yung grass seeds pag nag-snow. Kung light snow, hindi naman daw. Ang problema kung mga heavy rain, kasi mawawash out lang daw yung yung grass seeds. Pero hindi naman yan mag-heavy rain eh. Tsaka kung light snow lang naman yun. Kaya sabi ko magsasabog na ako ngayon para at least ilang araw na kasing moist yung lupa eh. Ang ganda sana nun, umaaraw tapos moist yung lupa, mabilis mag-germinate yung buto. Kaya maghahanap ako. Tsaka baka may iba pa ako makikita dito. Alright, hanapin ko pa kung saang area, kung saang section yun. Hindi ko alam kung saan. Bawakas, nakikita ko na. Medyo pinahirapan pa ako sa paghahanap nito. Hindi pala kasi siya kasama ng mga gardening tools, kundi nasa ibang aisle pa. Pero ayun, eto nakita ko na. Meron siya dito na feed and seed. May kasama ng pataba yung seeds mo. Kaya nga lang kukunti siya. Pero dito sa baba meron din naman na seed lang siya talaga. Kaya medyo mas marami yung laman. Bumili na rin pala ako ng isang bag na lupa na ganyan kasi marami akong naisip na i-replant or i-repot ng mga indoor plants namin ngayon. Wala tayong magawa. Ito ating nabili. Kapirasong seeds. Pero may kasama na siyang feed and seed siya kasi may kasama na siyang parang pataba. No? So mas okay yung tingin ko. Tapos yung mga halaman namin doon, yung ibang paso namin doon na ayusin ko, kaya bumili ako ng mga potting mix na ganyan. Aray ko, sakit. Tsaka syempre pandukal kasi wala kaming pandukal. Diyos ko, yung ginagamit ko doon, nakita na pulot lang namin doon sa bahay. Ganito lang, wala yung handle. Malimit kasi mga ganito na puputol dito. Kaya ito yung kinuha ko, parang solid, wala siyang hinang dito. Ayan 4. Ito 4 din. May pa yung lupa, mura lang, 2 lang yata. Uwi na muna ako. Uwi na muna ako makapagsabog nitong seeds na to. Maganda yung panahon eh. Maulan eh. Tapos sa mga sunod na araw, mainit. So mga sakaling buhay, gumanda-ganda pa lalo yung aming likuran. Tsaka harapan na din. So after ko lumabas sa trabaho, wala akong balak matulog ngayon. Maglilinis ako ng mga inidoro at saka ng mga bathtub. Linisin ko na rin yung buong bahay para pag uwi nila mamaya, kakain na lang kami. At iba rin kapag tumalab ng
Pagka yung tama nung kape tamang sipag lang. Didilig ako lang sana, may dalang pandilig oh. Kasi sabi ko, hindi, i-replant ko na nga. Total nga, 'di ba? Bumili nga ako kanina sa Dalarama ng lupa, potting mix. E di tataas ko na siya pati dito sa main floor kasi sa summer, yung kasing mga ibang halaman na nandoon sa may bintana. Dito yun, nakuha lang yun namin dito nung lumipat kami sa bahay na to. Nandyan lang yun sa labas. Nandyan lang yun sa patio. So sabi ko, parang kawawa naman kung hayaan kong mag-winter sa labas. Mamamatay lang. Kasi hindi naman yun pwede sa winter. Kaya ang ginawa ko, inilagay ko sa loob. Sakto naman siya na naging okay naman siya doon sa may bintana, sa basement. Pag nadidilig siya, talagang gumaganda yung mga dahon, namumulaklak. Kahit winter. Kaya sabi ko, ngayon, total, pagka iinit na, itataas ko na siya ulit dito. Pero, dahil ang pangit na ng lupa niya, i-replant ko na. I-repat ko na. Ayan. Alright. Yan mga pagkakabisihan natin yan, tsaka maglilinis. May nakita akong konting bahaw. Parang nagugutom ako. Ito yung tama ng puyat eh. Alam mo yun? Pag puyat ka, mas lalo kang magutumin eh. Sabi. Kahapon nga, di ba, nagluto ako ng beef with mushroom. Sarap na sarap sila. Dami namin nakain. Yung lahat ng luto ni ko, ito na lang natira. So ngayon, naghahanap ako nung tira namin kagabi. Wala na pala. Kasi binao ko yung iba kagabi. Tapos binao naman ni mami ngayong umaga yung natira. Puro sabaw na lawan tsaka mushroom. Wala na yung beef. So, pang emergency tayo. Siyempre, ayaw ko namang magluto na. Ito na lang ang kakainin ko, no? Bukod doon sa ligo na binibili namin na usually ginigisa, sinasamahan ng mga gulay, ganyan. Bumibili rin ako nitong fried sardines kasi parang mas masarap siyang iulam kung ito lang mismo talaga. Fried sardines, mas may lasa. Sa akin, ewan ko sa iba. Pero ito, yan, ganyan na yan. Pagka talagang mga pang-emergency, ayos na yung ganyan. Ayos pa. Diba, microwave ko yung bahaw. Pag mainit yung kanin, sakto lagyan ng sardinas. Ipisain natin yung ganyan. Nasa loob yung masala. Tapos ilalagay natin yan sa blue bean. Ako ba ako'y napaka-disorganized na tao. Ako yung may ginagawang isa, tapos may makikita ko, yun na yung gagawin ko, tapos makakalimutan ko na yung una kong ginagawa. So sa dami nga ng plano ko ngayong araw, wala pa ako natatapos. Yung nilabang ko nasa dryer pa, narinig ko tumunog na siya. Tapos yung inidoro, 1 out of 4 pa lang ang bowl na nililinis ko. Tapos yung mga i-replant ko, hindi ko pa nasimulan. Nagawa ko pa lang, isinabog ko yung mga seeds, yung grass seeds sa labas. Pero kulang pa, kaya sabi ko kay mami, kausap ko siya sa phone kanina, sabi ko, ibili mo pa ako ng isa pang bag para malagyan ko naman yung likod kasi halos yung harapan lang ang nalagyan ko. So, sana naman ay matapos ko. Kaya ako mas gusto ko yung meron akong checklist na mga gagawin. Kasi sobrang makakalimutin ako tsaka napaka-disorganized ko talaga. Mas lalo pa nga yatang lumala ngayon. Ito ang kailangan unahin ko talaga. Kain. Kasi pagka hindi ako kumain ito, wala tayong energy. Malasa naman eh. Hindi na kailangan lagyan ng asin. Dati sa Pilipinas, ginagawa namin, ng mga bata pa kami. Pagkalagay sa kanin na ganyan, bubudburan ng asin. Yung asin namin, yung malalaki. Yung rock salt talaga. Yung malalaking asin talaga na binibili sa palengke. Tapos doon sa aming kalangkahoy, meron kami doong yung buko ng kawayan na malaki, doon namin ini-stack yung asin. Tapos kung may takip yun na bao ng nyug,
Doon lang kami kumukuha ng asin. Tapos ibubudbud namin sa kanin. Kasi dati, nung bata kami, ay mahirap lang, di ba? Kaya siguro ganito yung ano natin yung kalusugan natin. Nung bata kami, nararanasan kong maglagay ng mantikang baboy. Alam mo yung mga pinag-adobohan, tinatabi ng nanay ko or minsan sa kaserola may mga mantika ng baboy na adobo, di ba? Yung mga taba at balat ng baboy nakababa doon sa mantika. So, kukuha kami ng mantika, ilalagay namin sa kanin na mainit, bubudburan ng asin. Pagkain na sa amin yun. Pag walang ulam. Naranasan ko yung ganun. Nakakauta pala tong ano? Tausi ba to? Medyo nakakauta siya. Hindi ko pa naubos yung isang latang sardinas. Tatakluban ko to. At baka magsaing ako maya-maya pag natapos ko yung mga gagawin ko. Kasi pag umuwi ang mga bata mamaya alas 3, sigurado mamamahaw. Maghahanap yun ng pagkain. Pag nakita nila may sardinas dito, gustuhin din ng kumain ng kanin at mamahaw. Kaya magsasaing ako mamaya pag natapos-tapos ko yung mga kailangan kong gawin. Mahilig din sa sardinas yung mga yun The next day. Anak ng toko. Kagigising ko lang Saturday, 8:35 AM. Nag-i-snow na naman. Ayan na siya ulit Pumapatak pa siya Ayan. Diba? Okay lang, di bale. So kahapon nagsabog ako ng seeds dyan sa mga nakakalbo-kalbong part ng front yard. Pero sabi naman kung light snow lang mga ganyan, okay lang naman daw yun. Kagandahan yan, pag natunaw yan, pag uminit, magiging tubig din yan. So parang madidilig na rin yung aking seeds. Yun nga lang, medyo matatagal din siya mag-germinate. Mas maganda talaga kapag umaaraw, tapos nababasa, umaaraw, ganyan. Sabi ko na nga ba i-snow pa rin. Dahil nga pangit ang weather at wala rin naman kaming appointment ng Saturday hapon pa, mamaya ang punta namin kina Ate Venus, kaya naisipan ko ng tamang video lang sa tanghaling tapat. You put me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. Your face, your lips that I miss, and those sweet little eyes that stare at me and make me know what to do whenever you are near. Don't know what to say, my heart is floating in tears. When you pass by, I could cry. Talagang may kikiam at fishbowl Oh, this one's my favorite. There are nights when I can't help but cry, and I wonder why you have to leave me. Tell me, where did I go wrong? If this love's not ours to have, I'll let it go beyond goodbye. There are times when I just want to feel your embrace. You were just a dream that I once knew. You're all I need to be with forevermore. Iba rin mag-prepare. Kapag chefy, Iba rin mag-prepare May presentation. Napakalupit nga naman kami chef. Iba rin. Kain na sa wakas. Diyos ko, tanghalian namin. 3 o'clock. So lalabas daw kami at na makabili ng mga pambaon. Wala na silang pambaon para sa next week. Kasi baka pumunta kami kina Ate Venus. Tingnan niyo yung pagbabago ng weather sa Calgary.
Yung pinakita kong video sa inyo kanina, alas 8:30 ng umaga, paggising ko. Ngayon, oh. Anong oras na ba? 4:45. Nag-positive yung temperature. Uminit, sumilay ang araw. Ayan. Kanina, covered yan. Shinavel ko lang yung mismong pathway. Yung mismong sidewalk lang ang shinavel ko. Ngayon, oh, wala na. So, sakto yung mga seeds ng damo na inilagay ko dito. Nadilig. Ayan. Ganda na, di ba? So, paalis kami. Bili ng baon ng mga bata sa school at saka daan kami kay Ate Venus, may pinadadaanan doon. Ay, grabe guys. Eto, nandito kami sa Costco, dumaan kami ng gasolinahan, doon muna kami unang nagpagas kami. Alam nyo kung magkano ang gasolina? Ang unleaded ay 1.52. Ito matindi. Yung ginas ko is nasa 60 liters lang, kung ilang liters ang accurate. Tama, 64 liters. 64 liters lang, pero ang amount ng napagas ko ay $99. Saklap. Sakit nun. Usually dati itong mga 60 liters dapat papatak lang to ng mga 80. Pero ngayon, my golly. Doon ka na lang sa dulo. Saklap, sa dulo na lang tayo. Oo, yung pwesto natin. Grabe, 100 si Mama. 100 pumasok. Kaya. May pa nagbabike ka lang. Ang mahal na ng gas. Yan ang epekto ng giyera. Ganyan ang mangyayari. Pagka gaya ng gas ay Huwag na magsasakyan. Sa Pilipinas kaya, May magkano? may pa nagpapalit na uli ng sasakyan, makapagkotse na lang uli. Daddy, Kaganyan ng gas. magkano kayo sa Pilipinas? Sabi ni Kuya Edmond, meron daw nasa 70. Meron daw 70, mababa na yon, merong 90 per liter. Kausap ko siya kahapon. Nung last na gas daw niya is 70. Ay nako, tara na. Tara. Dahil. Life. Si Tito Donald kasi Kaganyang ang presyo ng gas ay mataas. Yan 100% panigurado. Lahat ng bilihin dyan tataas. Kasi sila tinatransport Oo, lahat ginagamitan ng yan. Ng langis. Transport pa lang dito. Mahal. Ay nako. Mahirap Baon lang ang hinahanap. Tapos kung ano-ano na naman, papabudol na naman. Oh. Nakakita ng panlinis ng Kasi bintana. hindi natin malilinis yung bintana natin sa taas. Bintana sa kwarto. Oh, abot Ayun mahaba. may pang scrape, may pang Ano maganda? Yung ganyan o yung pamagnet? Maganda rin sana yung yung parang mamagnet. Daddy. Ay, oo. Marami siya tatlong, ayan ang mga At tama, at saka huwag kang bibili kung hindi nga sale. Oo. Pero ito, guys, napabili na kami. Sale Gripo sa lababo. Ayan Ito siya. Kasi yung aming gripo ay sira na. Ito ang binili namin. Meron din siyang black. Ayan Kasi naka-sale siya. From 170. Ayan ang price niya. From 230, 180 na lang siya ngayon. So maganda-ganda yung sale niya. Yun. Nabudol. Hanggang dito na nga lang muna tong vlog na to. Pero hindi pa dyan natatapos yung Sabado namin. Next video, abangan nyo. Meron na naman kaming mga namanang lumang gamit. So, samahan nyo kami pumunta kay Ate Venus at silipin natin kung ano-ano ba yung mga lumang gamit nila na ipinamanan sa akin. Ako na yata ang tagapagmana ng mga lumang gamit ng mag-asawa. So, sa sunod na video yan, abangan nyo. Thank you for watching. Bye.